Good day everyone, I'm Tim Segura from Toyota Abad Santos and today gagawa tayo ng full in-depth review itong 2024 Corolla Cross GRS Hybrid. So let's go! Itong i-review natin ngayon is yung 2024 Corolla Cross 1.8 GRS Hybrid CVT. Ito yung top of the line variant ng Corolla Cross. And itong variant na to, available to in two colors. Merong emotional red and itong i-review natin is yung platinum white pearl. Pareho silang naka two-tone. And yung SRP pala nito is 1,917,000 pesos. And available tong Corolla Cross in three different variants. Merong G variant which is yung entry level natin and V variant. Si G and V pareho sila ng grille and bumper, pero dito sa GRS siya lang yung iba, mas sporty yung look niya. Huwag na nating patagalin, sa akin naman yung susi niya. Ito siya, naka key fob na siya and may Corolla Cross na pangalan dito sa likod ng susi. Yan, and equip na to ng smart entry. So kailangan lang ilagay mo yung key fob sa bulsa mo and hawakan mo lang yung likod ng door handle. Itong ridges na to, ang function nito is to lock the door. Pero pagka nasisense niya na malapit yung susi, hawakan mo lang itong likod ng door handle, ayan, mag-unlock na siya. And auto-folding yung side mirrors natin. Tapos, ito, since naka-key fob tayo, equip na to ng push start. All you have to do is put your foot on the brake, then pindutin natin tong push button niya. Ayan. Nag-start na siya, wala siyang katunog-tunog kasi battery pa lang yung nagpa-function sa kanya. Pag nalobat na yung battery or bumaba na yung level ng battery niya, mag-on yung engine para mag-charge yung battery. So check na natin yung exterior niya. Open natin yung lights. Naka-automatic headlights siya, fog lights and rear fog lights. Tapos ito hazard. Tapos yung all four windows niya electrically powered yan. Yung driver side yung automatic up and down. So one touch na lang siya. Tapos open na rin natin yung engine bay niya. Ito yung engine ng Corolla Cross natin. It is a 1.8 liter inline 4-cylinder 16-valve double overhead cam chain drive with VVTi and hybrid to. Yung transmission pala natin dito is CVT. Ito yung engine niya, yung combustion engine niya, then ito yung motor generator. Yung battery naman natin para sa hybrid, located siya sa loob ng cabin sa ilalim ng upuan ng second row. So, yung pwesto ng battery niya is safe na safe pa rin kahit medyo malakas ang ulan or may baha, hindi pa rin siya basta-basta mababasa. And it produces 98 horsepower at 5,200 RPM and 142 Newton meters of torque at 3,600 RPM. Then pag nagsabay yung combustion engine niya and yung motor generator, yung combined maximum output nila is 122 horsepower. And sobrang tipid nitong engine na to dahil nga hybrid na rin siya. Up front, ito yung napakagandang LED na headlight natin. So naka 2 beam na projector headlight tayo. Tapos ito yung daytime running light niya or yung clearance light. And ito naman yung sequential na hazard natin. Kapag hindi tayo naka-hazard, kulay white siya, yan yung daytime running lights natin. Sa baba, meron tayong mga parking sensors. Ayan, 4 yan dito sa harap hanggang doon sa kabilang side. Tapos naka LED na fog lights din tayo. So dito sa GRS, iba yung housing ng fog lights natin kasi siya yung sporty type natin dito sa Corolla Cross. Tapos laminated yung Toyota logo natin which houses the radar for dynamic radar cruise control. Tapos ito naman yung front facing camera natin, gloss black yung grille. Ayan, then ito yung front nung Corolla Cross natin. Tapos dito naman sa taas niya, meron tayong camera for Toyota Safety Sense. Then ito, meron din tayong built-in na dashcam. Ayan. Ito naman yung side nung Corolla Cross. Ayan. Dito, naka 18 inches na GR design alloy wheels tayo. So, two-tone siya and yung tire size natin is 225 by 50 R18s.
And naka-disc brake tayo dito with ABS. And yung suspension niya pala is McPherson strut tayo dito sa harap. Tapos meron pa siyang mga fender, matte black siya, HEV logo, then blacked out na yung side mirrors natin, integrated yung turn signals, meron tayong side facing na camera. Ayan siya. Then dito sa baba, meron tayong silver accents, tapos matte black. And dito naman sa taas niya is naka-black top tayo. And ayan, meron tayong chrome hanggang dun sa likod. Tapos siya lang yung may roof rail sa Corolla Cross, yung GRS lang. Then dito sa likod niya, ayan, same tire size tayo. And yung suspension naman natin dito sa likod is naka-torsion beam. Ayan, meron pa rin tayong mga matte black na fenders dito. Tapos ito sa dulo ng chrome niya, meron tayong Corolla Cross dito. Then dito naman tayo sa taas niya sa likod, naka-fin type na antenna tayo. Ayan, tapos yung mirrors niya, meron tayong rear defogger. Ito naman yung built-in dashcam. Tapos merong rear wiper. Then ito naman yung combination nung taillight natin. Ito yung LED na taillight natin, side turn signals natin, and ito yung reverse light natin. Tapos yung sa GRS is naka-smoke na taillights tayo. Tapos HEV logo sa baba, GR badge dito, and ayun, meron tayong reverse sensor. Ayan, meron tayong 4 dito sa likod. Tapos ito naman yung reverse camera natin. Ito, Toyota logo, laminated din siya. Tapos, ayan, silver accent sa baba, and pa-power tailgate tayo with kick sensor. So try natin. Ayan, bumukas na siya. Ito yung likod nung Corolla Cross, or ito yung cargo space niya. So meron tayong LED na light dito. Ayan. Ito yung tools mo and yung tire reserve natin dyan sa ilalim. Then ito meron tayong tonneau cover. Pwede mo siyang ilagay. Ayan, ilagay. Ayan. Tapos pag ayaw mo, balik mo lang siya. Then yung seats natin na-fold yan, 60-40. Tapos ito yung dash camera niya dito sa likod. Ayan. Tapos pag isasara mo, pindutin mo lang itong button na to. Ayan. Fuel tank capacity pala nito is 36 liters and gasoline siya. So ayan, hindi pwede yung diesel. Unleaded fuel only. So kahit regular lang pwede na siya, no need naman magkarga ng premium. Naman yung second row seat niya. Dito naka-padded na leather tayo with white stitching. Leather pa din dito, cup holder, window control natin, and speaker. Tapos ito yung seats natin, naka-leather pa din siya, perforated leather dito with white stitching. Tapos yung battery niya located dito sa ilalim. Sa kabilang side by vent yan. Tapos ito, pasok tayo. Yan, may lights tayo dito. Yan, tapos ito yung moonroof niya. Ayan, sobrang laki niya. Abot siya dito sa second row seat. Ayan. Tapos, ito, meron tayong center armrest with cup holder. And ito, may pocket din tayo dito. Pero dito sa driver side, wala. And nakasagad yung seat niya. I am 5'10" in height. And sobrang luwag pa din naman. Tapos, ito, ayan, meron tayong aircon vent and dalawang Type-C na USB. Tapos wala siyang tunnel, halos wala. Ayan, napakababa lang. So kahit 3 pasahero dito sa likod, sobrang komportable pa din. So i-check naman natin yung front. Dito sa driver side, naka soft padded leather pa rin tayo with white stitching. Tapos leather, ito may aluminum, may silver accents dito. Ito naman yung window controls natin, window lock, door lock, and yung auto folding na side mirror. And ayan, power folding siya. Isa pa. Ayan. Tapos yung seats natin, naka power adjust tayo dito sa driver side. And ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. And leather din siya. Tapos dito sa left side niya, yung headlight leveling natin. Ito naman, auto high beam.
Ito yung Odo, Trip A, Trip B, and ito naman yung sa tailgate niya. Tapos, pasok tayo sa loob. Check natin yung horn niya. Ayan. Then, patay na natin yung hazard. Then, angat natin yung window. Ayan. Ito yung interior nung Corolla Cross natin. So, umpisahan natin dito sa left side. Dito sa left side, meron tayong aircon vent. Ayan, may piano black accents dito. Tapos, meron tayong tweeter. And meron din pala tayong mga quarter panel for better visibility. Tapos, dito sa taas, headliner natin is black. Ayan, ito yung pang open and close nung panoramic roof natin. So, automatic pa rin siya. So, open na lang natin para maliwanag. Tapos, naka-auto dimming na rear view mirror tayo. Ito, meron tayong vanity mirror. Ganon din sa passenger. Ayan. Tapos, ito naman yung electronic power steering wheel natin. Sobrang lambot niya and leather siya. Tilt and telescopic siya. Ayan. Tapos, sa likod ng steering wheel, meron tayong headlight controls. Ito yung automatic headlight natin, front fog lights, and rear fog lights. Ayan. So, mag-i-indicate na nakabukas yung rear fog lights doon. Tapos, ayan siya pag nagcha-charge. Ayan. From engine, sa combustion engine, china-charge na yung battery. Ayan. Makikita mo rin siya dito. So, dito, check natin. Vehicle info, energy flow. Ayan. From engine to motor generator to battery. Ayan siya. Then, dito naman muna tayo sa steering wheel. Balikan natin mamaya lahat yan. I-explain ko yan isa-isa. Sa left side nung steering wheel niya, itong buttons na to para makontrol yung 12.3 inch na multi-info. Sa left side nung steering wheel niya, itong buttons na to para makontrol yung 12.3 inch na multi-info display natin. So, itong arrows na to, ito yung back, phone, volume up and down, and voice command. Tapos ito yung horn. Sa right side naman niya, yung cruise control. Ayan. Siya. Tapos, ito yung pang resume, set, cancel. Ito naman yung pre-collision detection natin. Or distance. Ayan. Kung 2 cars, 1 car, or 3 cars away. Basta, ganyan yung distance niya. Tapos ito naman yung lane tracing assist. Ayan. Tapos ito yung modes para dito sa infotainment natin. Ito yung next track and previews. Itong infotainment natin is wireless Apple CarPlay and Android Auto siya. And 10 inches din siya. Tapos dito naman tayo. Ito naman yung air condition controls natin. Naka dual zone na climate control tayo. Automatic siya. And ayan. Pwede natin paghiwalayin yung temperature. Ayan. Then, pag magsisync ka, pindutin mo lang itong button na to. Ito yung pang on, ito yung pang off. Front defogger, rear defogger, tapos, ayan, yung fan speed natin, different zones. Ito yung recycler. Ito sa rear to eh. Tapos, ito yung AC off and AC on. Ayan, namatay na yung engine natin, yung combustion engine. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung aircon niya kasi nga, naka-on naman yung battery. Then sa baba niya, ito yung wireless charging natin. Ayan. May ambient lighting pa tayo. Tapos, ito yung different drive modes. So, pindutin natin. Ayan. Ayan. Naka-power mode tayo. Eco and normal. Tapos, ito naman yung traction control and EV mode. Pag pinindot natin yung EV mode, ayan. Lalabas naman siya dito kapag ka naka-EV mode siya. Tapos, yung shift knob natin, leather siya. Meron tayong silver accents dito, then piano black dito. Then, pag nilagay natin siya sa reverse, ayan. Ito yung mga parking sensor niya. Tapos, meron tayong 360 na camera and reverse camera. Neutral, drive, and B. Itong B, ang function niyan is yung parang sa manual din.
I mean sa automatic din na hindi hybrid. Ang B is for engine brake siya or kailangan mo ng power for uphill. Ayan, pwede mo siyang i-shift dyan sa B. Tapos, sa previous model, hindi tayo naka electronic parking brake. Pero ngayon, naka electronic parking brake na tayo and auto brake hold. Tapos, dalawang cup holder dito, center armrest, leather siya, and may storage yan dito. Tapos, meron ding 12 volts na power outlet. Then ito, yung sa passenger side naman, meron tayong compartment dito. May damper siya, so hindi siya basta-basta babagsak. And, ayan, may piano block dito. Tapos, ito yung built-in na dashcam niya. Then, balikan natin tong multi-information display niya. So, unahin natin dito sa side na to. Makokontrol ko to by using these arrows. Then, ayan. Parang meron siyang tatlong pages. So, umpisa natin. Ito yung page 1 niya. So, kung gusto mo, clear lang siya. Then, ito, second page niya. Ito yung driving ratio, trip, distance, trip time. Ayan, radar ready kasi naka-on yung cruise control natin. So, off muna natin. Ayan. Tapos, ayan, LTA, yung lane tracing assist natin, naka-on. Back. Tapos, ayan. Then, sa third page naman niya is yung settings. Tapos, ito yung average na fuel consumption natin. Ito yung parang RPM mo eh. Ito naman, blind spot monitoring yan. Tapos, ito, engine temperature. Ito, trip A, trip B. Outside temperature, digital speed, gear. Tapos, ito yung fog lights natin, rear fog lights. Ito, park light. Clock, ito yung lane tracing assist natin. Ito yung pre-collision detection natin or ito. Ayan. So, on natin yung cruise control. Ayan, dyan siya lalabas, yung pre-collision detection. Tapos, dito naman sa right side niya is yung speedometer natin. Tapos, ito yung fuel gauge natin. May range din yan. Ito yung handbrake natin and seatbelt reminder. Ayan. Isa-isahin natin. So, i-long press natin para sa settings. Ayan, clock settings, adjust meter brightness, lane tracing assist, blind spot monitoring, pre-collision system, parking sensors, rear collision traffic alert, and itong PKSB. Itong PKSB, kapag ka halimbawa nagre-reverse ka and may cone or kahit anong obstacle sa likod and hindi ka nagbe-brake, siya na yung magbe-brake ng kusa para hindi mo mabangga kung ano man yung naaatrasan mo. Then, vehicle settings and meter settings. So, check natin tong meter settings, language, unit, meter type. So, ito, isa-isahin natin kasi pwede mong baguhin tong multi-information display natin. So, meter type, ayan. Kung gusto mo, meron dalawang bilog. Ayan. Isa lang. Ayan. Tapos, kung walang widget, ayan, may widget. Ito yung, ano to eh, yung real-time na fuel consumption niya. Tapos, back. Ito naman kung, ayan, pinaka-simple. So, tanggalin nga natin. Check natin. So, ayan siya. So, ayan, nag-on na ulit yung engine. So, china-charge na ulit yung battery. Balik tayo sa settings. Ayan, meter settings. So, balik natin dun sa dalawang bilog. Meter style, ayan. Tapos, pwede mo rin palitan tong display na yan. So, ito naka-smart tayo. Ito naman pagka-casual. Ito, tough. Ayan siya. Pero ito yung personal na favorite ko. Sporty. For me, ito yung pinakamaganda. Para sa akin lang ha. Pero lahat naman sila maganda. So, kung ano yung gusto nyo dyan, kung ano yung prefer nyo, pwede nyo siyang ilagay doon. Ayan. Then, dito naman tayo sa 10 inches na wireless Apple CarPlay and Android Auto niya. Ayan. So, ito, naka-camera tayo. Since andito na tayo, papakita ko na rin sa inyo. So, ito yung front-facing camera natin. Ayan, kung makita nyo, ayan yung Vios. Ayan siya, ayan yung Vios. Then, ito naman,
yung paligid niya. Tapos ito, yan, front camera pa din yan. Tapos ito, side. So, turn natin yung steering wheel. Ayan, lumalabas siya doon. Tapos ito, ayan. So, pwede mo siyang i-click. May mga bilog dito yan. So, ayan, kung ayan yung gusto mong makita, pupunta siya doon. Dito sa kabilang side. Ayan, sa kabila. Ayan siya. Tapos, home natin. Ayan, dito siya. So, ito, pakita ko sa inyo yung infotainment niya. Meron tayong Bluetooth, radio, voice recognition, Apple CarPlay, Android Auto, wireless yan, USB, vehicle info, phone, iPad, picture, browser, Miracast, settings, and panoramic view monitor. So, yan. Pag kinlik mo siya, lalabas yung camera niya. Ayan siya. Then, back natin. Home. Ito yung vehicle info. Trip consumption. Ayan. Past record. Energy flow. Ayan, dyan mo makikita kung nagcha-charge siya. As of now, naka-battery lang tayo. Tapos, yung range natin, next service due, meron din. Tapos, next natin, ayan, home natin. So, ayan yung 10 inches na infotainment natin. So, again, ito ulit yung interior nung Corolla Cross. Ayan. Tapos, kapag ka-switch off mo siya, ayan, try natin. Ayan, lalabas yung trip summary mo. Ayan. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo ang aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about Toyota. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any Toyota units, i-message or call nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.